Magandang araw sa atin lahat, muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong reaksyon sa mga pangyayari dito sa ating bansa, especially sa gobyerno. Kasi kung mababalitaan naman natin, araw-araw na nagkakaroon ng matitinding issue, especially sa Senado, sa Hudikatura at sa Ehekutibo. Kasi nagkakaroon ng conflict dahil itong tatlong equal institution na to, sa tingin ko talaga nagbabanggaan na. Hindi naman totally directly nagbabanggaan, pero kung titignan mo, ini-invade ng isang institusyon yung pangalawang institusyon, 'di ba? Yung katulad ng Senado, pinasok ng NBI. Tapos ngayon naman may lumalaganap na balita na hindi raw magkakaroon ng eleksyon sa 2028 at gusto nilang palitan ang constitution para ma-extend ng 3 years ang ehekutibo, ang pamumuno ni PBBM at ang Kongreso. Yun naman ang nakarating talaga sa Senado, kaya talagang ang last line of defense ng Constitution kasi natin ay ang Senado. Sila ang huling mag-aaproba niyan. Kaya pinipilit na makuwang muli ang majority vote para maiupo muli ang mga tao ni PBBM. Ang napupusuan nga nila, sabi nila si Sherwin Gatchalian, sa tingin ko malabo ma-break yung yung majority block na 13 votes. Talagang malabo nilang makuha yun. Kasi sa nangyari, 'di ba, nagkaroon ng shootout sa loob ng Senado na kina-involve ng NBI sa pilit na pag-aresto without warrant na galing sa Philippine Court. So ang mangyayari ngayon dito is talagang gustong-gusto nilang kunin si Senator Bato. Yun naman ang mga tatalakayin rin natin dito sa ating nakahalap na video information. At bago tayo mag-umpisa, meron nga palang mensahe si Attorney Jimmy Bondoc at si Attorney Torion. So ipe-play na natin. Partner, meron daw magandang account yung Cedric Bolo. Oo nga, yung Cedric Bolo daw eh. Dapat i-subscribe natin yan. Ako nag-subscribe na, ikaw baka hindi pa. Ako, wala pa eh. Wala pa. Mag-subscribe na kayo. Sana, subscribe. Cedric Bolo. So maraming salamat sa inyo, Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Torion, sa pag-promote nyo po ng ating channel. At kagaya ng sabi nila, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So umpisa na natin tong video na ating tatalakayin ngayon. Kanina sorry. pwede nyo po ulitin yung sinabi nyo na the arrest was more than that? Is that what you were saying? Bali, ang sinasabi dito ni Karen Davila is ito ang umpisa, yung kay Senator Bato, yung pagboto ni Bato na para mapalitan ng SP ng Senado. So patuloy nating subaybayan. That was it to stop Yes. Bato from voting? Yes, that's right. It turns out that Bato was only the beginning of the entire story. Yung pala, more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Ano ba yung CONAS na tinutukoy ni Senator Amy? 'Di ba? Kasi sa totoo lang, hindi natin alam eh. Kumbaga, bulag ang taong bayan sa pangyayari dito sa ating bansa. Although, alam natin yung mga flood control, yung mga kalokohan ng mga kongresista, yung 20 million na binulgar ni Lebiste, na kapag bumoto ka ng no, kakasuhan ka, 'di ba? Tatanggalan ka ng pondo, 'di ba? Pag dito naman sa Senado, kapag bumoto ka ng yes para mapalitan ng Senate President, is kakasuhan ka ng plunder, bribery, lahat ng kaso tatanggapin mo. So alamin natin kung ano yon yung binabanggit ni Senator Amy. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, idetepok na sila. Kaya pag pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ang Constitution. Palitan ang Constitution. Yung 1987 Constitution na pinaglaban ng ating mga magulang, tiyuhin, lolo't lola, yun ang gusto nilang burahin. Yun ang gusto nilang palitan. Yan yung sinasabi nilang charter change. 'Di ba? Yun ang pilit nilang gustong imongkahe sa House at sa Senate. Bakit ba nila gustong palitan yan? Simple lang, para hindi na sila mawala sa pwesto. Para maging diktador sila. Yun ang plano nila dyan. 'Di ba? Kung tutuusin, tignan nyo yung sitwasyon natin ngayon. Pera ng taong bayan, ginagamit para sa sarili nilang kapakanan. Ninanakaw. Paano natin masabing ninanakaw? Yung flood control. Ang daming namatay nung nagbaha. Tapos merong naka-registered na complete project sa flood control sa gantong area. Pero namatay yung mga tao kasi yung flood control, invisible, wala ron. Ninanakaw nila yung pera. Dinideclare nila na tapos na, pero actually,
wala namang ginawa, 'di ba? Tagal ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president. Dadagdagan nila ng 3 taon ang term ng mga kongresista at ng presidente ng Pilipinas. So, sabihin na nating 6 years ang presidente, madadagdagan ng 3 years, 9 years, almost a decade rin, 10 taon. So, ang nakikita ko lang dito, ginagaya ni PBBM ang tatay niya. Unti-unti, 'di ba? Binibili niya ang mga congressman at senador para matupad ang gusto niya. Kasi alam nila kapag ka nagkaroon ng eleksyon, talo sila. Ipakukulong sila ni Madam Sara Duterte. Kasi mali ang ginagawa nila. Biro mo flood control. Si Saldico gustong humarap, ayaw paharapin. Si Martin pwede nang humarap, ayaw paharapin. Yan ang mga involved sa flood control na yan lintik na flood control yan. Kasi ang inaano ni Martin, ang sabi ni Martin, hindi naman ako nag-execute ng mga project. Ang ehekutibo, ang executive branch. Sino ba nasa executive branch? Hindi man banggitin ang pangalan ni PBBM, sabihin na natin, hindi si PBBM. Pero isipin mo, sa tingin mo, hindi ba pwedeng hindi alam ni PBBM yan? 'Di ba? Kasi kung ako yun, nasa departamento ko, ako ang presidente, nasa executive branch ang magnanakaw, ako mismo pakukulong ko yun. 'Di ba? Pero bakit walang ginagawa si PBBM? Yun ang tanong Ibig sabihin lang nun, alam niya, 'di ba? Until 2031 and no elections except perhaps for local position. Yun ang gusto nila mangyari, magkakaroon lang ng eleksyon, governor, mayor, councilor, yun lang. Pero pagdating sa mga congressman, national election, wala. Yun lang ang mapapalitan, 'di ba? Sa tingin nyo kayo, sa sitwasyon natin ngayon, papayag kaya kayo na ganun, 'di ba? Papalitan ng constitution na pabor sa kanila, hindi pabor sa taong bayan. Ngayon ko na nauunawaan kung bakit nagkaroon ng EDSA 1, nagkaroon ng EDSA 2, 'di ba? Kasi dati kumbaga ang alam ko lang, ayaw lang ng mga Aquino sa mga Marcos, personal na laban nila, 'di ba? Pero ngayon kasi makikita natin na bakit kinaayawan ng taong bayan at ng mga dating politiko ang mga Marcos. Kasi sinosuppress at ino-oppress nila ang kanilang mga kalaban. Kumbaga, pino-political persecution nila, 'di ba? Their alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 Pati yung edad tataasan para hindi pasok si BP Sara. so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game. It has little or nothing to do with Bato. He appears to be just a sidelight. And galit ang Pilipino sa term extension. Ayaw natin lang Noel. Totoo, yung Noel na tinutukoy ni Madam Amy, no election, no L, 'di ba? Kasi hindi mo pwedeng hindi ipatupad ang eleksyon o i-postpone ang eleksyon without the crisis. Kailangan may crisis na matindi sa Pilipinas para ma-postpone ang presidential national election, 'di ba? Pero wala naman tayo nun matinding crisis. Wala tayo nun. Wala tayong revolution dito, 'di ba? Payapa ang sambayan ng Pilipino kahit na magulo ang gobyerno. Bakit natin pipilitin na naman to? This has lost time and time again. All right, but Senator, these are very serious accusations. Totoo yun, yung sabi ni Karen Davila kasi kumbaga papalitan mo yung constitution na itinatag noong 1987, 'di ba? Dahil nga kaya nga naitatag yung constitution na yan dahil nga rin sa mga Marcos. Pinamahalaan nila ng 20 taon ang Pilipinas. So ayaw na ng Pilipino ng ganon. So magagalit ang mga Pilipino. So ang pangalawa, gusto nila ng term extension, no election, 'di ba? Pangatlo, papalitan nila ang edad ng mga presidente na qualified. Kailangan 50 years old para hindi makapasok si BP Sara, 'di ba? Matinding accusation 'yan. So pakinggan natin. Even against the president, I just want to ask you, who is your source? Karen, hindi niya sasabihin sa'yo kung sino yung source niya. Kasi, source niya yon. Kapag sinabi niya, papatayin yun, di ba? Where did you get this information regarding the CONAS plan? Kasi napaka-detalyado po ng sinabi ninyo. Totoo yun, detalyado. Alam mo kung bakit? Ang sagot ko dyan, Marcos din yan. Napaka-imposibleng wala siyang tao sa loob ni PBBM, di ba? Napaka-imposible yun. Baka maakusan kayo ng Malacanang na chismis to. Lahat naman ng totoo chismis sa kanila di ba? Lahat ng totoo sa sambayan ng Pilipino na sinasabi pagdating sa kanila, fake news. O anong sabi ni PBBM, pati ni Auntie Claire? Deklara ni PBBM, may crisis na sa Pilipinas, sa oil. Pagdating naman kay Auntie Claire, walang crisis sa Pilipinas.
Sapat pa ang produkto ng oil sa Pilipinas. Pero tinaasan na agad yung oil. Hindi pa man tumatama ang krisis sa Pilipinas, di pa tayo apektado eh. Kasi meron pang meron pang imbak na langis. Sa totoo lang, may imbak pa na for 45 days yata yung 50 days. Kaso anong nangyari, yung pagputok ng gera sa Iran, biglang taas ng langis natin. Di ba? Ganyan kakurap ang Pilipinas. Ganyan kakurap ang gobyerno. Di ba? Ganyan kakurap ang administrasyon. Malupit kayo dyan eh. Kaya galit na galit si Pangulong Duterte dyan sa mga oligarko na yan. Kasi kapag may krisis, bigla rin sila nagtataas. Ngayon naiintindihan nyo na kung bakit galit na galit si PRRD sa mga oligarko. Kwento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator? Yes, one of the guys who was there. Oh, one of the guys who was there. Kasi bakit niya sasabihin sa'yo kung sino source niya, edi pinatay yun. Nagmamalaki nila, pinag-uusapan. At it was relayed to so many congressmen. If you recall, before the vote on the impeachment, 3 yung incentive package. 20 million 20 million. in cash, 200 million, 250 pa in hard or infrastructure DPWH. Infrastructure, DPWH, 250 million. Biro mo boboto ka lang ng yes kay BP Sara, may 20 million ka na. 'Di ba? Oh, tapos meron ka pang 250 million infrastructure project. Basta sumabay ka lang sa kalokohan ng gobyernong to. Project, malamang may flood control pa yan. Natural, pasok ang flood control doon. Kasi DPWH pasok pa rin ang flood control dyan. Para matindi ang kickback. Ikatlo, don't worry about the churches, don't worry about Visayas, Mindanao, and the DDS because there will be no election. Yan yung nila, pangako nila sa mga kumampi sa kanilang senator at congressman. Kasi alam nila na matatalo sila dahil merong DDS, merong mga church nakakampi ng ni BP Sara. Kasi paano mo naman kakampihan yung administrasyon? Yung flood control, yung NBI pinasok yung Senado without coordination, Kimau Aplaska, paano mo naman kakampihan yung administrasyon? Salu-salungat ang kanilang pahayag, inconsistent. Sasabihin nila pina-pull out yung NBI doon sa area, pero bakit nandoon ang NBI? Marami pang iba. Paano mo kakampihan ang administrasyon? Hindi nga nila mapatunayan na nagnakaw si BP Sara 125 million confidential fund. Confidential fund, 'di ba? Confidential, bakit mo sasabihin confidential nga? 'Di ba? Gets nyo? Tapos si Madriaga, yung witness nila, inconsistent din. 'Di ba? Biro mo ang witness nila, KFR. Ano ba yung KFR? Kidnap for ransom. Kidnap for ransom group. Pamilya pa. Pamilya nila ang kidnappers. Okay lang kung akusahan ng isang beses na kidnapper tas napatunayan na hindi totoo. Okay lang pero naakusahan ng pangalawa. May kaso siya ulit, pangalawa. Kidnap for ransom ulit, 'di ba? Paano ka maniniwala ngayon sa admin? Yan ang mga testigo nila, mga sindikato. Noel ang benta nila. Yun ang part 3 ng incentive package. Tapos, yun nga, gusto nila tigilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya. Kaya pala, yung sinasabing tigilan yung flood control ni Madam Amy, napansin nyo, ayaw ituloy ni Senador Ping Lacson hanggat hindi sila pumipirma doon sa impartial na investigasyon sa Senate Blue Ribbon. Pero ngayon mag-uumpisa na kasi bago na ang ating Senate President. Diba? Buti na lang napalitan. Hindi na si Juan Bol. Kasi kung tutuusin, walang mangyayari kung sila ang nakaupo. Hindi mabibigyan ng katarungan yung pagnanakaw nila sa taong bayan. Paklimpak na yung dokumento, ang dami nagpipresenta at kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa, andyan na yung ebidensya. Pagkatapos, yung pinag-uusapan, yung budget na, because July 2027 budget already, and then 2028. Alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressman, this will also be the CONAS budget. We are going to... Kita nyo na, may budget pa sila for election, inire-ready na, di ba? Malupit!
Paano naman yung para sa taong bayan? Yung mga kababayan natin na naghihirap, walang makain, o may sakit. Sino ba tumutulong dyan? Si Senador Bongo, yung Malasakit Center. Diba? Buti na lang nandiyan dyan si Senador. Bakit hindi nila pagtuunan ng pansin yung mga kababayan natin na sobrang hirap, bigyan nila ng kabuhayan, tulungan nila. Kung ako sa kanila, magpatayo sila ospital, patayo sila paaralan, patayo sila ng pabahay para sa mga walang bahay. Bakit wala tayo nababalitaang ganon? Puro sila flood control. Sana bahain na yung bahay nila. To change the constitution and yun ang gagawin. Magkakaroon ng CONAS na kasalukuyang inuutos. Ayan, at linuluto lang ng maigi. Now, but Senator, I mean, your credibility is at stake here. You're actually accusing the president of wanting to stay longer in power, which was, I mean, forgive me for saying this, but the very problem that was with your own father, your late father, of wanting to stay in office for a much longer time than he was meant to stay in office. You are throwing that same accusation on your brother. Alam mo, isa lang sa nakikita ko kung bato ginagawa ni Senadora Amy. Kasi nung panahon, ako hindi pa ako buhay nun actually. Nung panahon ng tatay niya, nung napalaya sa Pilipinas, napakahirap rin na naging sitwasyon nila. So eto si Madam Amy, natuto to, na ayaw na niyang mangyari yun nangyari sa kanila noon. Kaya nag-against siya sa kapatid niya. Kasi alam na niya kung anong mangyayari. Alam niya kung anong magiging sitwasyon. Pag nagalit ang taong bayan, talsik na naman sila sa Pilipinas, baka hindi na sila makabalik. Yun kasi. Kaya eto si Madam Amy, kumbaga sinasalba na lang niya yung sarili niya na ayaw niyang sumama sa kapatid niya kasi alam niya lulubog yung barko kasi high yung yung kapitan eh. You have the facts, the people, witnesses, sources that are credible on this, Senator Amy. Kausap ko ang maraming tao. I'm not certain that they'll come forward and be prepared to talk. But certainly, if there's anyone who knows the consequences of self-perpetuation and corruption, it should be me. Totoo yun. Kagaya ng sabi ko, na-experience na nila yan eh. Kapag ka na-experience mo na yung masamang nangyari, uulitin mo pa ba? 'Di ba? Uulitin mo pa? Ayaw mo na syempre. Dahil masalimuot yun yung buhay nila. Kita mo sa tinagal-tagal ng panahon, kailan lang nila nailibing yung tatay nila. Panahon pa ni Presidente Duterte. Dapat nga may utang na loob sila sa mga Duterte eh. Hindi naman mananalo yan si PBBM eh. Kundi dahil kay BP Sara. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. Papalagi mo yung sarili mo sa pwesto. Pipigilan ba natin ang mga Pilipino sa kanilang karapatan? Bilang Marcos, ako higit sa lahat. Alam ko yan. Kaya wag na Okay. wag nilang gagawin yan. No, because the CONAS was not anywhere. It wasn't discussed at any point, right? I mean, you're the one that actually brought it up today. It's like you've exposed a plan. So what I'm asking is if your sources are credible. Credible yan. Credible ang source ni Madam Amy, Karen. Kasi nga, napaka-imposible. Kapatid niya yun, wala siyang kakilala sa tao nun. Wala siyang taong mapagkakatiwalaan ron na magsasabi sa kanya ng information. Napaka-imposible yan. Credible yan. 101%. On this, because Malacanang for sure will not take this. Ganyan naman sila di ba? Kahit totoo yung balita, sabi nila, fake news. Di ba? Fake news. As you've said it this morning, you're accusing the president of wanting to have no elections to extend his stay in power. Senator Amy Marcos is back. I think she's reconnecting. At Sorry, least nandito na naman ako. Diba? let's finish this at least, ma'am. May 4 minutes tayo. We've extended head start. Okay, but we hope to have you back. Sige, binanggit nyo, it's credible kasi they've attended the meetings where? Yes, they attended. I know that there were meetings held in Soler Hotel. There was a meeting also. These aren't secret meetings, by the way, kasi they were planning for the impeachment. Understandably, no? Alam kasi nila, sa modern days natin, ngayong panahon natin, si BP Sara ang magiging hadlang sa mga balakid nilang masama. 'Di ba? Lalo na ngayon, wala silang mapatunayan na may ginawang mali si BP Sara. Yung 125 million, kumpara mo sa bilyon na ninakaw nila sa flood control. Barya lang yun. 'Di ba? Alam mo kung bakit galit na galit sila? Kasi yung 125 million na
confidential fund na inallocate sa mga eskwelahan para matunton yung mga part ng NPA organization. Gusto nung malaman ni BP Sara kung sino-sino yung mga taong nagre-recruit sa mga estudyante para lumaban sa gobyerno, para mag-aklas sa gobyerno, para i-manipulate ang taong bayan. Doon sila galit na galit. Kasi si BP Sara, ang gusto niya resolbahin that time is yung insurgency. Yung mga, yung mga terorista. Kasi NPA, terorista na yan eh. Tinuring na yan na terorista eh. Nakalista na yan sa international community na ang NPA ay part ng terrorist group sa Southeast Asia. So yun sila galit na galit. Kasi malalaman kung sino-sino. Kakasuhan ngayon yun. Dadaan sa due process. Diba? Kaya nila pinupugo si BP Sara. Inaakusahan na ninakaw ang confidential fund. Kaya nga confidential eh. 'Di ba? Bakit mo sasabihin? Kung tutusin, pwede silang makulong dahil sa ginawa nilang pagbanggit ng bank account ni BP Sara at ni Attorney Mans Carpio. Sinabi ng AMLA, bawal 'yun. Nasa bank secrecy law 'yun. Pinagbabawal ng batas na ilantad mo sa taong bayan yung bank ng isang government official. Pwede mo siyang pwede mong alamin sa executive session. Kaso nilantad nila sa taong bayan. Kaso na naman 'yon. Pero kung uulitin ni Bongbong yan, alam na niya magiging kahihinatan nito. Bakit niya uulitin? Alam namin. Kung may nakakaalam niyan, kami ang nakakaalam. Tama 'yun. Alam nila 'yun, 'di ba? Kasi pinagdaanan na nila 'yan eh. Uulitin to, self-perpetuation, pagkatapos titigil yung corruption issues. Pwede ba naman yan? Hindi pwede yan. Now, Senator, does the House Speaker, is House Speaker Boji D on this? The alleged CONAS term extension, everything I was you've told, mentioned. I haven't spoken to Bodji, but I was told that he was part of the conversation. Yes, I was told that clearly he was part of the meeting as well as the consequent explanations given to the congressmen who were assured not to worry about all the churches that were very angry, as well as not to worry, especially for the Visayas and Mindanao congressmen. Huwag kayong mag-alala, wala namang eleksyon eh. Noel tayo. Hanggang 2031 kayo, pati ang Pangulo. Kung magkaka-eleksyon lang for local positions. Local position lang ang may election. Kagaya ng sabi nga natin kanina. Talagang imamanipulate nila ang gobyerno. Lahat ng resource nila bilang administrasyon gagamitin nila para pumabor sa kanila ang constitution. Para pumabor sa kanila na pagpapalit ng constitution. 'Di ba? Gagamitin nila ang government fund para mag-stay sila sa power nila. Yun ang mali. Yun dapat ang hindi matupad. Kasi labag sa constitution yan eh. 'Di ba? Kaya nga naipasa yung 1987 constitution na pagbawalan, merong limit ang term ng isang kandidato, ng isang presidente, ng isang senador, congressman, mayor, vice mayor, councilor, barangay chairman, SK chairman. 'Di ba? Kasi nagagahaman na sila sa kapangyarihan eh. 'Di ba? Governors and down. Wala yung national. Kaya no problem. Bumoto kayo sa impeachment. Don't worry. Ganun yun eh. All right. I think on that note, sadly, we don't have enough time, but I do hope that we get to speak about this again in the next few days. But Senator Amy Marcos, now you've convened as an impeachment court. You are a known ally of the Vice President. How can the people trust, frankly? Sa tingin ko naman, eto si Madam Amy Marcos, pagdating sa impeachment, alam ko walang kapakapatid sa kanya, walang parti-partido, kaibigan. Kasi pag tinignan mo naman yung reklamo, yung mga ebidensya, taman mo kung totoo eh. 'Di ba? Kung credible yung source. Alam naman natin yan, instinct natin yan eh. Malalaman mo pag tinignan mo yung panel, yung nagpaparatang at yung pinaparatangan, malalaman mo kung sino-sino nagsasabi sa kanila ng totoo. Matitimbang mo eh. Kahit na hindi niya kampihan si BP Sara, ang vote niyan panigurado. Hindi may impeach si BP Sara kasi wala naman napatunayan, walang ebidensya. Malabo. That you will be impartial. Yes, I think in an impeachment trial, what we were talking about is justice and not politics. Totoo yun. Justice, not politics. Yun yung tinatawag nating justice. Kapag tinimbang mo yung kung may kasalanan ba o wala, dun mo malalaman kung sino nagsasabi ng totoo. Kasi hindi naman credible talaga yung mga source niya. Biro mo, kidnap or ransom. Ang source nila, Congressman Laila de Lima. Kriminal, di ba? Paniguradong offer nila dun, makakalaya ka. Kung hindi ka kakampi sa amin, papatayin ka namin. I swore to abide by the Constitution. I was voted in by the Filipino people, and to them, I am loyal. Walang kaibigan, walang partido, walang politika. Tama, totoo yun, 'di ba? Tama yung ginagawa ni
ni Madam Amy Marcos. Kasi kung titignan naman natin yung sitwasyon, totoo yun rin yung sinasabi niyang ang naghalal sa'yo dyan, taong bayan. Na dapat taong bayan ang pagsisilbihan mo, hindi mo kapwa politiko. Sana ganun din ang iniisip ng nasa minorya ngayon. We all know that time and time again, Senator Ontiveros has spoken about the impeachment. We also know na katunggali ni VP Sara, si dating Senate President Soto at pati na rin si Senator Pangilinan. Sana lahat kami, ang isipan namin, Constitution first and the people first. Tama yun, di ba? Dapat naman talaga unahin ang taong bayan, di ba? Ito naman yung naging pahayag ni Erwin Tulfo. Ayan, tignan natin Tanong ko lang, anong sa tingin ng minority ang best security arrangement ngayon? Dahil dun sa nangyari noong May 13, may pagbabago ba kayong isasuggest para hindi na ulit mangyari ito? Ano bang magiging protocol dapat na Ang problema dyan, nakita po namin, tama naman po si Sen. Rafi, may tamang training po ba ang usaan natin? Pang ano ka lang rin pang away mag-asawa ka lang rin Magiging Major General ba si Mau Aplasca kung walang training yan, kung hindi dumaan sa mabigat na training yan, Major General, 'di ba? Alam niya yan, trabaho niya yan, buong buhay niya tapos sasabihin mo may proper training ba yan? Erwin. Ngayon na testingan. Ayaw ko pong sabihin blessing in disguise. What if pag nilusob nga tayo, may naghuramintado, may pumunta dyan ng Oh, may naghurumintado na nga nung ginawa ni Mau Aplasca, pinutukan, 'di ba? 'Di ba? Kasi yun ang trabaho nila, ipagtanggol ang Senado. Bakit sasabihin mo may proper training ba yan, 'di ba? Alam mo ba yung sinasabi mo, basta maka-criticize ka lang, Erwin, 'di ba? Maka-criticize ka lang Papanoorin pa natin. ikang gang o terorista, pinasok tayo. Nakikita mo ba yung bantay sa labas? Nakikita mo ba yung Marines na yan? Hindi ang Marines, ang rules nila, hindi sila nagbibigay ng warning shot. Ang rules niyan, kapag pumutok ang baril niyan, papatay yan. Nakikita mo ba yung 10 Marines dyan? Pati yung PNP. Sa tingin mo, may magtatangka kaya napasukin ang Senado kung walang mabigat na backup sa likod niyan? 'Di ba? NBI lang ang gumawa 'Di ba? Oh, bakit hanggang ngayon? Ang magandang tanong diyan, bakit hanggang ngayon, Erwin, hindi nasususpinde si Matibag, 'di ba? 'Yun dapat ang tanong. Hindi yung ko-questionin mo yung credibility ng security force ng Senado. Kasi kayo ang iniingatan ng Sergeant of Arms, 'di ba? Hindi po tayo ready. Ready. Kaya nga pinutukan 'Di ba? Nakita mo ba 'yan? Nakabantay na agad sila. Paano mo masasabing hindi ready? Di mo ba nakikita? Nataya buhay sila dyan na mabigat kalaban nila, di ba? Dami po nating may OSA, may Marine Contingent tayo, may PSPG. What did they all do? Ayan binabantayan para hindi makapasok yung NBI. Di ba? Common sense, Erwin. Ko nga po kay Senator Villanueva kasi putukan. Narinig ko si Senator Amy. Ay, Diyos ko po, pati sila po. Pati pinasok kami. Ang tanong ko, sa dami ng security, doon kayo sa isang kwarto, wala man lang pumuste na security na Marines o na PNP na sinecure yung kwarto ninyo. Meron. Ano ka ba? Alangan naman ipakikita pa yun. 'Di ba? Bawal nga ni ang media sa rooms ng mga senator. Hindi mo ba nakita yung news? Merong nakabantay kahit dun sa room ni Bato, sa room ni Robin. May nakabantay. Imposibleng wala. 'Di ba? Ang pinoproblema kasi rito, Erwin, kung hindi mo na kikita, bakit nandun ang NBI? Bakit hindi sila nakipag-coordinate sa OSAA? 'Di ba? Kaya nagiging curious ang OSAA. Kaya sila pinutukan. Kasi bakit sila lumapit sa pinto? Bakit nila sinasabi na nung binarena nila yung pinto, ang sinasabi nila, baka akala nila dito tayo papasok sa pinto na to, 'di ba? Ngayon nakahanap sila ng katapat, general, pinutukan sila. Tapos sasabihin nila bawal ang warning shot. Hindi naman part ng PNP si General Mau Aplasca, 'di ba? Merong sariling rules of engagement ang OSAA. Ma'am, dapa po kayo kasi we're under attack. Wala man lang ganun. Wala daw, sabi ni Senator Villanueva. Paano nasa second floor sila nagkagulatan nga Hindi naman alam Ang sabi lang ni General Mau Aplasca, aarestuhin. Binerbal talk. Ngayon, hindi na tinag pinutukan. Doon lang nangyari. Ikaw ba, alam mo kung ano mangyayari
pare, sige nga. Kasi bakit mo puputokan agad yan? NBI yan eh. Kaya nga ang sabi ni General Mau Aplaska, kinausap muna niya. Verbal talk, di ba? Eh hindi nakipag-cooperate, eh di pinutukan niya. Oh, last option kasi yun, yung pagputok ng baril. O, ulitin natin ha, hindi miyembro ng PNP si General Mau Aplaska. Ngayon, pero noon PNP siya. Pero ngayon kasi iba yung sitwasyon. Hindi siya part ng sinasabi nilang bawal ang warning shot. Sa PNP, oo, bawal ang warning shot kasi baka makatama. Pero dito sa rules of engagement ng OSAA, iba. Kasi hindi naman PNP, hindi naman under ng PNP ang OSAA eh. Under of the Senate President. Wala eh. Sabi ko, walang mga kapos na pinostehan kagad kayo para masecure kayo. Hindi. Nagsuot lang si Amy ng body armor, etc. Yung mga security nga lang. E paano yung wala? Dapat po doon, SOP, sinecure kagad dahil mga senador po yun. Meron, anong ginawa po Meron ngang security. ng mga ibang units po doon? PNP. Kailangan sir, magkaroon ba ng overhaul doon sa Sobra-sobra. security protocol? Opo, doon po sila nakapokus lang doon sa lugar na parang anino ho yata yung pinagbabaril nila. Paano mo nasabing anino? Nandiyan ka ba? 'Di ba? Nandiyan ka ba? Nakita mo ba yung video? Nagkausap sila nung NBI, si Mau Aplaska. Sabi ni Mau, baba ang baril. Kasi bakit ka lalapit na may baril sa pintuan ng Senate? Sige nga, isipin mo, bakit ka lalapit without coordination sa security force, sa Sergeant of Arms ng Senate, di ba? Anong anino binabaril? Eh, lumapit sila eh. Talagang puputukan sila dyan, di ba? Doon, Ghana, nag-deploy din sila na i-secure yung kwarto kung saan yung mga senador. Meron nga ni. Pero ang bala ba, hindi tumatagos sa pader, hindi tumatagos sa bintana. Kaya ba sa lagi ng security yan? 'Di ba? Na nagmi-meeting. Kaya nga parang kulang po sa training. Hindi sila kulang sa training. Hindi sila kulang sa training. Hanggat maaari, ayaw nila magkaroon ng miscommunication. Kung tutusin, kung iba-iba yan, kung hindi yan binabaka pa ng ehekutibo, yung NBI, baka minamatay dyan. Real talk yun. Papatayin sila dyan ng Senate, Sergeant of Arms. Kasi bakit ka papasok na armado sa Senate? Ano yun? Magkukudita ka? Kukunin mo mga senador? Papatayin mo? Eh, papatayin na sila agad dyan pagpasok ka lang. 'Di ba? Ika nga, ito po ay awakening po sa security sa Senate mismo na may problema ang security po ng Senate. Walang problema. Ang problema kasi pinagtutulungan nyo yung mga pumapabor kay BP Sara. Yun ang problema. Sir, Victoria po uli, follow up doon. Sir, di ba dapat ang unang ginawa, inilabas yung mga senador? Hindi po. Hindi mo nga pwedeng ilabas eh. Ito pa isa. Hindi mo siya pwedeng ilabas. Kasi hindi mo alam kung sino ang kalaban pa dyan. Sabi nga raw, merong mga nagpanggap na media. 'Di ba? Mga NBI na nagpanggap na media. Pumasok, humalo. O kung saksakin yung iba dyan, kung barilin na lang sa ulo iba dyan pag nilabas mo. 'Di ba? Ano nangyari? Nagkagulo. Kasi babakan po yun. Paano pag O ngayon, sa'yo na nang galing na bakbakan yan. 'Di ba? Andiyan dyan ba yung mga senador? Wala. Kasi nga, inilipat eh. 'Di ba? Binantayan na yung mga senador. Sa tingin mo, hindi sila babantayan ron? namaan po ng crossfire? Paano kung nandyan na? Sana po ang ginawa, sinecure po yung mga senador kung Tapos sasabihin mo na anino yung binabakbakan nila dyan. Tapos sasabihin mo ngayon, baka tamaan ng crossfire. Ibig sabihin, hindi mo iniisip yung sinasabi mo. galing si Aplaska, sinabihan niya yung Marines, oy Marines, poste kayo doon, wala makalusot dyan, may mga senador dyan, o PNP, pantayan niyo yun na wala makalapit sa mga senador, nandyan yung mga senador. Meron ngang bantay nga ni. Yung safety nila. Dapat yun po muna ang inuna nila. Hindi yung lahat po sila doon sa isang Wag mo na tirahin si Mau Aplaska, sablay ka na nga eh. Sa tingin mo, hindi yan naiisip ng isang general. Isipin mo yung sinasabi mo. Sa tingin mo, hindi yan naiisip ng isang general. Bago mo pa sabihin yan, ginagawa na nila yan noon pa. Kaya nga retired general eh. Magiging general ba yan kung hindi niya alam yung ginagawa niya? sulok na wala namang makita ng sinong kabarilan nila. Lahat sila po nandun. Kundi Dapat kasi hindi ka umuwi para nakita mo kung sino yung kabarilan nila. 'Di ba? Hindi nagsasalita ka sa hangin. 'Di ba? Ba't kasi umuwi ka? tignan po yung video, yung Maris, nag-aantay lang po sa gilid eh. Hindi nga naman sila nasa frontline eh. Yung mga usaha, tsaka si Aplaska lang ang So, kaya, hindi ba frontline yan? Yung malapit ka sa pinto ng may shootout? Kailangan ba nandun siya mismo, nakatayo, ganun? Nakatayo siya doon. Yung mga Marines na habang pinuputokan, nakatayo lang siya ron. Yun ang frontline sa inyo. Yung frontline na yan eh, oh. Kaya nga sila nagko-cover kasi may pumuputok, di ba? sumugod po doon eh. Sana po, naglagay sila ng isang contingent. Eh, alam ko naman, isang kumpanya
isa po yata dyan yung mga Marines. 24 ho yata sila dyan. 10 nga lang yun nandiyan dyan sa loob. Yung iba naka-security deploy nga. Yung PSPG po yata, ganun din kadami. Sana naglagay man lang sila. Maano maglagay sila 7 katao dyan na sa labas ng kwarto ng mga senador na habang nagbi-meeting. Meron ngang bantay eh. Umiikot ka dun sa security force eh. Bakit ayaw mong questionin ng NBI kung matapang ka? Diba? Malalaman natin yan. Tandaan mo, Erwin, kung bakit ayaw mong questionin ng NBI. Para na-secure, di po ba? Kaya nagtataka po ko, anong ginawa nila? Diyos Ayan o, hindi nga nakapasok yung NBI. Pinagbabaril nila. Diba? ko po, kaya ako natakot yung mga senador. Sabi ni Senator Jones, wala bang security ng Marines? Wala eh. Wala rin police na doon sa labas ng pinto namin. Kaya nga, Kasi wala namang makakakyat doon. Nasa hagdan ng mga pulis. Diba? naintindihan ko, Senator Tina, na nag-hysterical na takot sa buhay niya dahil wala silang bantay. Pinabayaan sila. Di sila pinabayaan. Kwento mo na lang yan. May pulis kang bantay eh. Nakita mo pati yung yung OSAA, may bantay nga. Focus doon kay Aplaska na nagpaputok sa bubong. So sir, accountable si Sir Aplaska, pero pati ba si S. Cayetano accountable? Hindi ko po masasagot. Si Senator Cayetano po, naintindihan ko din po, looking at it right now, nandun po siya sa loob, lahat po ng mga senador. They're just getting the report from Aplaska. So, ibig sabihin, may bantay sila sa labas. 'Di ba? Hindi naman maglalakad lang si Aplaska dyan ng walang bantay. May bantay yan. Kung mali yung information na binibigay po sa kanila update, talagang mawiwindang ka. Kung sasabihin ni Aplaska, under attack tayo, Totoo naman eh. Magpapunta ka ng mga armadong lalaki, NBI agent, armado, full battle gear. Oh, tas without proper coordination sa OSAA, Senate Sergeant of Arms. 'Di ba? Anong tawag doon? Lalapit sa pinto mo, babarinahin yung pinto, tapos papasok sa kabilang pinto na armado. Walang coordination. 'Di ba? Under attack yun. Oh, pinabababa ang baril nila kasi papasok silang Senado. Oh, pinabababa ang baril. Binababa nila. Okay, kaya pinutukan sila kasi ayaw nila sumunod. Hindi nila binaba. Oh, yun. matatakot po sila lahat. Kasalanan po. Matatakot ka talaga eh. Papasukin ka ng mga armado, NBI eh. Tapos sasabihin ng Malacanang wala siyang inuutos. Sasabihin ni Matibag na wala siyang agent dyan. Samantalang nandoon ang agent niya sa NBI, yung NBI. Yun, the commander on the ground. Si Aplaska po yung commander, di po ba? Dapat po sabihin niya, sir, may gusto pong pumasok kayo, dyan lang po kayo. Sinecure ko na po yung kwarto ninyo. Nandito po, may mga Marines po tayo. By hook or by crook, di po sila makakapasok. Hindi ba yun ang ginawa ni General Mau Aplaska? 'Di ba? Yun oh, nakikita mo ba yung Marines? Oh. Dito, ako na hong bahala. Hindi, baka mali po. Sir, we're under attack. Sino nga under attack doon? Paano mo naman nasabi na yan talaga yung sinabi? 'Di ba? Yan ba talaga yung sinabi? Kwento mo na lang yan, dagdag ka na lang. Wala ka kasi dun. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na baka sinabi under attack, hindi nagkipag-coordinate ng maayos si Mau Aplaska kay SP Cayetano. Paano mo nasabi? 'Di ba? May ebidensya ka ba? Wala, syempre. 'Di ba? Kasi ang problema sa inyo, nung tinimbrihan kayo magkakagulo, nagkumiripas na kayo ng takbo, umuwi na kayo. Saan? Di po ba? Dapat yun ang gusto natin malaman. Pag nagkaroon na po ng investigation na sa hall, tatanungin ko siya, Aplaska, saan? Ang una mong tanungin, NBI, bakit sila nandun at hindi sila nakipag-coordinate, di ba? Bakit di ka naglagay ng tao dito? Ang dami-dami mong tao. Wala ka man na pinost. Paano nga pala kung talagang totoo, mga terorista ang pumasok, mga ikang asindika? Oh, hindi pa ba sindikato yan? Kikidnapin mo yung yung isang senador without warrant, arestoy mo without warrant. Kidnapping yun, 'di ba? Sindikato lang gumagawa nun eh. Okay, FR na rin pala sila, kidnap for ransom group. Tapos magsasama ka ng isang volunteer, NBI volunteer na may baril. Ano yung hitman? 'Di ba? Ito, nilusob ang Senate. Hindi maprotektuhan yung mga senador. Ang dami pa ng mga senador dyan matatapang. Yung mga bunganga namin na pag bumatikos, baka naman maubos kami riyan. And that Paano nga kayo mauubos? Umuwi ka nga ni. is this
this time, nakita namin na may loophole. Pero ika nga, may problema sa seguridad ng mga May problema sa sa ehekutibo, 'di ba? Kasi kung hindi nila pinapunta yan diyan, hindi yan pupunta diyan. Batanggang ngayon, Senator Erwin, wala pa ring nasususpindi na imbestigahan sa NBI, 'di ba? Bakit hindi nila isuspindi si Attorney Matibag, si direktor, 'di ba? O bakit nandun yung tao niya sa pinto ng Senate? 'Yun ang magandang tanong. Hindi ko questionin mo yung credibility ni General Mau Aplasca, 'di ba? Kasi si General tinutupad lang niya ang tungkulin niyang sinumpaan sa Senado bilang Sergeant of Arms na ipagtanggol ang Senado. Kasi bakit mo naman sasabihin na kalaban ng NBI, 'di ba? Part ng government 'yan eh, 'di ba? Hinihintay buong araw nga 'di ba? Nandiyan diyan ang NBI. Hindi nila ginagalaw, bakit? Kasi hinihintay nila yung coordination. Nagbigay sila ng buong araw para makipag-coordinate ang NBI sa USAA for security purpose. Kung isi-secured nila ang GSIS, 'di ba? At least aware ang USAA, hindi may NBI diyan. Okay yan, nakipag-coordinate sa atin yan. Humingi kasi ng ganto ganyan eh. Kung ganun ang ginawa ng NBI, walang shootout, 'di ba? Yun ang magandang tanong, Senator Erwin. Bakit hindi nakipag-coordinate ang NBI, 'di ba? So yun, maraming salamat nga pala sa lahat ng tumutok nitong ating ginawang content ngayon. Ayan ang ating pag-reaction sa mga kaganapan, especially dito sa may init na balita sa ating Pilipinas. Muli, nagpapasalamat ako ng napakarami sa lahat ng tumututok at nanonood ng ating mga uploads sa YouTube channel. Ayan. Huwag nyo nga po palang kalimutan mag-subscribe, like, and share. And please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye.